So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron daw bamagat na kulong si Padilla? PBBM ginulat si Robin Dawit sa mga China. Nayanig ang Senado, Keke Pezok lang. So, yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga, no? So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, kulong si Padilla, PBBM, ginulat si Robin Dawit sa mga China, nayanig ang Senado, kakapasok lang, ? So, Boss Balita TV, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe, start. Ulat na balita, grabe PBBM ginulat si Robin Dawit sa mga Chino, naiyak si Amy Marcos, nayanig ang Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, napahiya si Robin Padilla matapos sabihin hihingi ng tulong sa China para makatakas sa gera ang mga Filipino. Pero pumalag ang mga kaalyado ni Pangulo, bakit humingi siya ng tulong sa China? Ha? Ay nako, hindi ko talaga maintindihan to si si number 1 senator kung ano yung laman ng utak nito eh. Like, what the heck? Amerika nga ang ating kaalyado. Grabe PBBM ginulat si Robin Dawit sa mga Chino, naiyak si Amy Marcos, nayanig ang Senado. Tara, panoorin natin to. Madalas na po ang exercises ng China sa paligid ng Taiwan. At ganoon din po ang Taiwan, sila din po ay may mga military exercises na rin ng defense. Meron na po ba tayong pag-uusap sa China na halimbawa magkaroon sila ng singalot? Meron po bang usapan na kayo kung paano natin ilalabas yung ating mga Pilipino po sa Taiwan? Meron na po bang diplomatic kayong pag-usapan na kasi wala pong umaamin naman. Sila ang China hindi umaamin na sila ay aatake. Ganoon din naman po ang Taiwan, sila ay panay-panay ng exercises. Katunayan, parang kailan lang meron silang exercises, nakasama pa yung mga bata. So, meron na po ba tayong plano na kausapin ng China, halimbawa? Your Honor, Senator Padilla, actually, yan po yung suggestion ni Madam Chair na kailangan na namin kausapin. Mga usapan ho kasi namin with Well, always naman talaga yan na kakausapin naman talaga natin yung China, no? It's just yung China lang naman talaga yung matigas yung ulo. Diba? Kahit naman sa usaping West Philippines willing naman yung bansa natin na makipag-dialogo Diba? Pero ewan ko lang kung ano yung tinutumbok ni number 1 senator dito na parang well, siguro pwede din naman, 'di ba, na kakausapin natin yung China. Pero syempre, kapag kayang pag-uusap na 'yan, may hininging kapalit or whatsoever, hindi tayo papayag diyan. 'Di ba? China are the South China Sea issues, consular consultations. Pero now, I think it's about time to also come up with these discussions. Aminin ko po, kailangan doon namin siguro umpisahan. Opo, kasi siguro 2022 po yun, 2023 nang nagkaroon po kami ng diskusyon ng ating kalihim din, ng Secretary of National Defense. Po. Dito din po yun, sa Senado, na sinasabi ko po na madadamay tayo dyan sa Taiwan. At sila naman po ay nagsasabi na hindi. Pero ito na po, nagsabi na po ang ating Pangulo na madadamay tayo. Opo. Siguro po kailangan na po natin magkaroon din ng exercises kung paano natin ilalabas yung ating mga Pilipino doon sa Taiwan kasi madami po yun, mahal na kalihim. Di ba? So, hanep. Sobrang sobrang nananawagan na sila ngayon sa exercises daw ng ating AFP or ng Navy. 'Di ba? Pero kapag naman yung Navy natin nagkikipaglaban diyan sa West Philippine Sea, hindi man lang nila makomend 'Di ba? Hindi man lang nila mapuri Actually, inaaway pa nga Sasabihan mo, yun kasi kayo, 'di ba? Mga pabida kasi kayo. 'Di ba? Na ang ginagawa lang naman ng AFP is nagtatrabaho lang sila na protektahan talaga yung soberanya ng Pilipinas. Protektahan yung mamamayan ng bansa natin. So, yung tanong niya na meron na bang nagawang exercises or whatsoever, kahit hindi itanong ni Senator Robin Padilla yan, of course, laging handa yung AFP natin dyan. 'Di ba? Yung Navy natin dyan. Yung mga uniform personnel natin dyan. Back up or tutulong yan. Kahit hindi niya sabihin yan. 'Di ba? Yung sa West Philippine Sea kahit hati yung mga kababayan natin sa issue yan, ginagawa nga nila yung trabaho nila
May naputulan na nga ng daliri, di ba? Ay, nako. Madam Chair, gusto ko rin po sagutin na sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, marami kami mekanismo. One of them is the foreign ministry consultation. So pwede namin gamitin to because again, kung sa tamang panahon tayo mag-usap on the contingency plan, sa totoo lang, meron ng repatriation na mangyayari, hindi lang sa Taiwan, pati doon sa certain part, mga Pilipino din natin na nandun sa China. So these are all in our discussions. Okay. Alam po yan ng DMW at saka ng MECO. Di ba? Tsaka kahit naman dun sa nangyayari sa Ukraine eh. Di ba? Of course, yung bansa natin nakikipag-ano din naman na yung mga kababayan natin dyan. Di ba? Given na yan eh. Ewan ko lang kung ano yung gustong tumbukin. Di ba? Ewan ko lang kung yung ibig sabihin ni tawag dyan ni Melbs Castle dito na parang makikipag-ano tayo sa China. Well, ano naman tayo eh. Open naman tayo sa mga ganyan nakikipag-usap naman talaga tayo kasi ibang usapan yung ibang usapan naman yung yung sa mga mamamayanan natin, iba din naman yung usapan yung sa West Philippines so nasa sa China na lang din yan kung makikipag-coordinate sila sa atin, 'di ba? Kung if ever man magkaroon ng gulo na isi-safety nila yung mga kababayan natin, 'di ba? Pero kung hindi nila gagawin yun wala talaga tayong magagawa. 'Di ba? Nakikipagbardagulan sa atin 'yan eh. Kaya syempre tayo na lang din yung gagawa ng paraan. 'Di ba? Ewan ko lang baka kung ano yung gusto nito, baka anong gusto nyo, 'di ba? Na isauli nyo yung mga kababayan namin, inyo na yung West Philippines eh. Baka ganyan na. Wag naman. 'Di ba? Something that I have observed, Madam Chair, and this goes to the Secretary of the Foreign Affairs. Ang problema po kasi, Madam Secretary, Madam Chair, parang we have to respect the one China policy. Tama po. At sumusunod tayo sa gusto nila. Alright. The problem now is, paano naman tayo? Paano naman po si Eddie? Tinatrato Iyon. na parang langgam at kayang-kayang apak-apakan lang po tayo. There is Nako. no more respect, ika nga. While we respect what they want, while we don't want to interfere in their affairs between China and Taiwan, but what about our position? As neighbors, na they can just Kaya nga eh. 'Di ba? Alam niyo yung China talaga kahit makipagbalikatan lang tayo sa ibang bansa, maritime exercise lang tayo sa ibang bansa, nakikialam yung China eh, nagagalit sila. Like, hey, Philippines, you're playing with fire. Di ba? Huwag niyong gawin yan. Ayaw namin yan. Like, alam niyo yung ganyan like, feeling talaga ng China, hawak nila tayo. Well, may point naman si dito. trample, they can just come into our territory and interfere with our affairs. Siguro, Madam Chair, sa akin lang po ha, I mean, this does not reflect the opinion of the committee. Rather, it's a personal opinion. I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this one China policy. Because of the fact na hindi naman po ginagalang tayo while we respect what they want. You understand where I'm coming from, Madam Secretary. While we respect what they want. One China policy kami ito, huwag kayong makialam. But what about us? What about our rights? Our rights at the West Philippine Sea. They can come in and out and wala tayong say. To the point that our personnel, our Coast Guard and Navy personnel being harassed, our fishermen driven away back to our shores. I mean, I don't know. I don't know, but on my opinion, Madam Secretary, we really have to think of this position. I mean, yes, the United States is observing this one China policy. Hindi naman sila po binubuli. Tayo po nabubuli. And come to think of it, that's our neighbor. So we respect what they want, pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that, Madam Chair. Nako. So, I want to hear your opinion on this, Madam Secretary. Nako, yari ka dyan, Erwin Tulfo. For sure, pagtutulungan ka ni eto lang ha, sige, since sinabi naman na ni Senator Robin Padilla na hindi daw sila pro-China. Well, syempre, hindi naman talaga natin kiniklaim na pro-China sila, no? Yung mga moves lang nila na nakikita natin na parang may pagka pro-China. So, titingnan natin dito kung sasabit ba si Senator Robin Padilla dito, titingnan natin kung sasalungatin niya ba yung mga sinasabi ni Senator Erwin Tulfo dito. Kung gagawin niya yon, or kahit si Amy, kung gagawin nila yan kay Erwin Tulfo, kayo na lang bahalang umusga. Okay? So, tingnan natin. So, sana wag nilang ipakita, Chair? Yes, you're recognized, please. Thank you very much for that statement, that opinion, that personal statement of yours, Senator Tulfo. I guess the situation is such, but as far as the Department of Foreign Affairs is concerned, we have certain mechanisms
that we have been employing from the start in dealing with Pero sorry to interrupt, Secretary Lazaro, pero yung ating mga note verbal at yung sangkatutak na protesta, umabot na yata ng 300 mahigit. Ilan na ba? Ano ba ang running count natin? Napakarami. Wala namang epekto. Hoy! Parang nakakahiya, dinedetma. ang problema, Madam Chair, Di ba? Strike one si Senator Raimi. So, parang walang epekto, parang dinidedma. Di ba? Mas mabuti na lang yon. At least meron tayong ginawa. Kesa naman sa hayaan na lang natin yung China, di ba? Kasi syempre, malaking bansa yung kalaban natin eh. Di ba? Hindi natin ini-expect na, magpa-progress agad siya. Yung layunin lang naman ng bansa natin, una, ipakita sa buong mundo kung gaano kabuli yung China. Para if ever time will come na parang medyo, tutubo yung sungay nila. 'Di ba? Syempre, yung tingin ng ibang bansa, like, di natin pwedeng i-tolerate itong China. Something like that. Actually, progress na nga yun eh. Ewan ko lang din para sa kanila. is that it's also important na yung mga protests na yon form part of the documentation in case whatever happens. And this was what was used during the arbitral proceedings at The Hague. But going back to the question of Senator... But do we have any other effective means of... That's what I'm trying to say. I mean, obviously, well, we can keep sending those note verbal. We can call for the ambassador. We can protest in the United Nations, in the ASEAN, and so on. But to no real effect. Things are just being exacerbated by all these efforts, apparently angering the Chinese even further. So wala rin epekto. But as I was Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bumabagsak lang din sa, di ba? Angering the Chinese. So, wala lang ding epekto. So, parang pinapalabas nila dito na, di ba, yung mga ginagawa ninyo, ginagalit nyo lang yung China. Anak ng tokwa, pakin natin kung nagagalit yung China. Di ba? Nasa sa kanila na yun, kumag sila eh. Di ba? Nangaangkin sila ng teritoryo eh. So, bakit pa natin ima-mind kung na-angry sila, nagagalit sila? Eh, kasalanan na nila yun. Sila na nagnanakaw, sila pagalit. Di ba? Like, parang concern pa talaga siya, di ba? Na ginagalit nyo yung China. Like, what the heck? Partida, hindi pa sila pro-China niyan. Bahala kayo. to state we have a mechanism. We have so many mechanisms, and it works in different sectors. We have the bilateral consultative mechanism of the South China Sea. This is at the level of the foreign ministry, and it may seem that it is doesn't have that much impact, but yes, it does. Just to cite an example, the discussions on the Ayungin Shoal, the Second Thomas Shoal. If you notice, Senator Tulfo, from the time of June 17, 2024, when a finger of one of the soldiers yes, that's was right. cut He came off. over here in this Yes. committee. And the Department of Foreign Affairs, together with our Chinese colleagues, came up with a provisional arrangement. This provisional arrangement is in consonance also with the UNCLOS, and that it stated there. So since then, the RORE, we call it the rotation and reprovisioning of necessities, wala hong incident, if you notice, from tahimik na mula nung from naputol yung June daliri ni 17, Facundo, exactly, no? yes, until the present time. In fact, So anong kasunduan doon? Kahit pa paano, may kasunduan. May kasunduan talaga without So, titimbre prejudice. lang kayo. Di ba yung dating kasunduan, Yes. all these years, ang mangyayari doon, titimbre kayo. Yeah, information lang. Titimbre sila Information na, exchange. Information lang, Exchange, di ba? right. Di ba? Sumasapaw na. So, ngayon, tatanungin ko kayo, ano yung mas better na kasunduan? Itong ginagawa ng, natin, di ba, ng admin, or yung ginagawa ng dating administrasyon ng gentleman's agreement? Di ba, na hindi na ipapa-repair yung BRP Sierra Madre. Para saan? Para kapag nasira yung BRP Sierra Madre, wala na tayong dahilan para pumunta doon. Di ba? Grabe. Ano talaga sila pare? Okay, maghahatid kami ng pagkain, tubig at iba pa. Right. Parang ganon. At And- magpapalit ng tauhan. Madam Chair, the most important aspect of this provisional arrangement is it is not no prejudice to our official positions. Madam Chair, makasingit lamang po.
Maganda po yung sinasabi ho ninyo. But recently, have you seen the photos? Have you seen reports from our Philippine Coast Guard and Philippine Navy? Hindi na po Coast Guard, hindi na po Chinese Coast Guard. It's the People's Liberation Army Navy na po ang nagbabantay. And then, meron po sila mga rubber boats na meron pong mounted machine guns. It is, hindi na po Coast Guard. It is already Chinese Navy watching. No Diba? more. Nung magbanggaan po sila, if you would remember, ma'am, a couple of weeks ago, I think last week lang, nung nagbanggaan yung Chinese Navy at saka Coast Guard, nagalit sila. So, nagpadala na sila ng PLN na mga Navy. So, when you say PLN, Nakakatawa pa dito para meron ako nakitang balita doon sa Facebook from Chinese media. Pinapalabas nila na yung mga mangingisda daw natin, mga military daw yun. 'Di ba? Pinagmukha lang daw nating mangingisda. Like, what the heck? Binaliktad pa talaga tayo, ano? they're armed. Tapos nagpadala pa sila on the rubber boats, iniikot-ikutan yung BRP Sierra Madre. I mean, this is something. I mean, mas lalong, yung kanilang, what they're doing, yung kanilang claim sa West Philippine Sea, parang they've already occupied it. And then what we're doing is diplomacy. It's like bringing a pen to a gunfight. And then diplomacy without deterrence is weakness, Madam Secretary, Madam Chair. So this is what we were saying na we keep on observing one China policy at para wag natin tratuhin bilang ibang bansa ang Taiwan because sa kanila yon. But the point is, pero bakit tayo patuloy po na binabastos ng ating kapitbahay? Is there any tangible leverage we have over China, or are we just allowing ourselves to be bullied in the name of diplomacy? That's the question, Madam Secretary. Madam Chair, again, Senator Tulfo, what you are describing are the operational part. As far as the Department of Foreign Affairs is concerned, we still adhere to what the President said, that this dispute should be governed by diplomacy and dialogue. So that's where we differ from our security agencies, who I think is doing a fantastic job in taking care of our waters. But we still are of the view and strongly state that diplomacy has still an important role in this issue. It may not be immediate, but diplomacy definitely has a very important role. Pero Thank you, Secretary and Senator Tulfo. I think the issues in the West Philippines Tsaka di mo rin mamaya na, papakinggan na muna natin si Manang. Sea, including the RORE and other claims, should be discussed in another meeting. Mabalik lang sa Taiwan, because I do believe that the issue of the West Philippine Sea deserves another hearing. Makakausap po ba natin ng mga Taiwanese na mag-commit din na sila'y tumulong po sa pag... May po makakasagot. Opo, I think wala namang problema sa Chinese at Taiwan eh. Yung China lang naman talaga eh. pwede po ba yun na makapag-commit sila sa atin na tutulong po sila na As yung katulad po na sinabi ko kanina, under the contingency plan that we have, nakakuha na po kami ng commitment. Ito lang ha, dagdag ko lang ha. Bakit ito sila Senator Robin, hindi sila tumulong? Di ba? Total, maganda naman yung relationship nila sa China eh. Di ba? Like, para sa kanila, maganda yung relationship ng Pilipinas sa China. Di ba? Why not sila mismo makipag-usap doon sa China? Di ba? Like, hey, Xi Jinping, di ba? Can you spare our Filipino people in your country? Diba? Kapag ka magkakagera na, pwede naman nilang gawin yan eh. Ewan ko lang din. From the Taiwanese officials na kausap po natin doon, natutulungan tayo in case magkaroon po talaga ng kaguluhan doon. In fact, doon po sa Anong mga... klaseng tulong? opo, di ba po Sir, dapat may Pinabomba exercise? na sila, uunahin nila yung Sir, sarili nila, no? under their contingency plan din po, kasi meron po silang mga shelters sa Taiwan. So 80,000 po ang alam ko na shelters nila doon. 89,000. Opo. Bali, hindi po natin ilalabas yung ating mga Well, kababayan. yun po ang first kasi na response. Just in case magkaroon po na invasion, syempre hindi naman po natin agad-agad mailalabas silang lahat. Tama. So they will have to take shelter at meron po nang na-pinpoint. Marami all over Taiwan po, mayroon po silang 89,000 na shelters that can accommodate 40 million people. Ano naman po, 23 million lang naman po ang Taiwanese and then the rest po ay mga foreign workers na. So, enough po yung shelters na yun para ma-accommodate po lahat ng nasa Taiwan. Matanong ko lang, Madam Chair. Yes, Makasingit lang. Madam Chair, may I just ask Attorney Garafil. Ma'am, meron po ba tayong communication in cases situation like this arises, emergency, na pwede bang tawagan isa-isa ang mga OFWs natin doon, or they can contact the nearest embassy, or not embassy, I'm sorry, the MECO, or the OWA, the DMW, or to cascade information na may emergency, may ganito, we have to move here para mag-ipon sila, para isahan lang at alam ng gobyerno kung saan sila pupuntahan, how they will be evacuated. Do we have that kind of a plan?
Yung DMW po, bago umalis ang mga OFWs natin papuntang Taiwan, kasama po yan sa kanilang training or kanilang orientation. Like in case kung mayroong emergency, alam po nila kung saan sila pupunta, sinong kukontakin po nila. So, before their departure sa Pilipinas and upon their arrival sa Taiwan, nagkakaroon po sila ng regular orientation on those things. Yeah, but the question here is, Madam Chair, yung line of communication, hindi lang, syempre pag invasion po, ang mangyayari po dyan, shutdown na po yung communications, mga TV stations, radio stations po. So paano Yun makakascale lang. ng information sa OFW natin? Paano kung nandoon po siya sa medyo remote part of Taiwan na Actually, mahirap nga talaga yan para. Hindi naman tayo nga nung mga nakikita natin dito sa Marawi dati, 'di ba? Na sobrang hirap na sitwasyon talaga niyan. Ewan ko kung mapaghahandaan talaga yan totally ano. Pero siguro kung pwede, 'di ba? Magtalaga na lang yung government natin ng isang lugar na doon pupunta lahat ng Pilipinong OFW. Hindi nga natin alam na baka may mga Taiwanese din na sasama diyan. 'Di ba? Kasi yun nga parang expert ata yung nagsabi niyan na parang pwedeng or baka tutulong yung Pilipinas na ma-evacuate yung ibang mga Taiwanese. 'Di ba? Parang kukup-kupin. Kaya yan nga yung kinakatakot nila or pinapangambahan nila na baka magalit yung China at madamay tayo. Pero I think naman pwede naman talaga tayong idamay ng China anytime eh. 'Di ba? Knowing na may girian tayo diyan sa West Philippine Sea. Pwede lang naman nilang gamiting excuse. So if ever kayo ba agree ba kayo na tutulungan ng Pilipinas yung mga Taiwanese if ever dumating yung araw, wag naman sana. 'Di ba? Na magkaka-war nga. Comment nga kayo sa baba ng opinion nyo. Yeah, gusto ko lang malaman. punta siya sa ganitong lugar kung wala na pong means of communication dahil nabomba na marahil yung mga cell sites, so there's no more way of communicating them. How will they know that they need to be evacuated, ASAP, and where will they go? Yan po ang problem natin sa past experiences sa Israel, sa Gaza. Yan ang experience natin sa Iraq, sa Kuwait. Those are our past experience. Nagpapanik because walang communication na dahil unang bubombahin ay yung mga communications para ng tower para hindi na makapag-communicate ang gobyerno kung sino man yan dyan, yung kanilang mga tauhan para makagawa po silang depensa. Yan po ang unang tatargetin ng isang lumulusob na sundalo o militar. Madam Chair. Yes, tama po yun. So, did the Secretary Lazaro want to add anything, please? Kasi I saw you raising your hand. Thank you, Madam Chair. Kasasabi lang po kasi ni Sec. Cheloy about the workers. Pero importante rin po yun that the employers, alam po ng DMW, they have a responsibility to their workers, including repatriation and taking care of them if such a situation arises. Yes, I wanted to clarify lamang na lahat iniisip natin para sa ating mga OFW, although the problem is much larger than just the OFWs kasi aabot sa Pilipinas, apakalapit. So hindi kumbaga safe ang teritoryo ng Pilipinas maliban pa sa OFW. At kahit wala dito yung defense, gusto ko lang liwanagin kasi at the end of the day these are two treaties, yung EDCA natin at saka itong MDT at yung One China Joint Communique. Lahat yan DFA pa rin. Kaya nais ko sana humingi sa inyo ng anumang paliwanag if you could give us some kind of written explanation and perhaps attempt to answer in some way or other, at least legally and theoretically, how exactly we are supposed to operate in the event Matatahimik si dito, Robin. Baka pumalpak mo. Taiwan attack, given that we are caught in between with the MDT and One China policy and really have no reference for this situation. Wala namang iba sa ASEAN na may MDT. Nag-iisa tayo. Speaking of nag-iisa, yung isa pang problema natin, ang ASEAN, halos hindi kakampi natin. Kung tutusin, ang Myanmar in full support ng China claim of sovereignty over Taiwan. Tutulong pa raw sila ayon sa kanilang shadow government. Cambodia, Takot din naman kasi yung Myanmar eh. Wala naman yung mga balls. talagang active na linalabanan ng Taiwanese independence. Pakialam na, pero wala silang pake. Talagang sinasabi nila ng tahasan. Ang Vietnam, talagang sinasabi Taiwan, inalienable part of Chinese territory kahit may laban din sila, may claim din sila sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Nag-uupakal din sila dyan, pero napakatindi ng kanilang salita. Malaysia, ganun din. At Indonesia, dahil ang kanilang ekonomiya very dependent on China. Closest, biggest trading partner. At Thailand, mas matindi yung Thailand. Umabot na sila ng comprehensive strategic cooperative partnership. So ano ba yan? Tanong ko lang. Yan ba yung reason, 'di ba? Na parang since
maraming bansa na takot sa China na ayaw tumulog sa kasi yun nga napakadambuhalang bansa is parang ganun na lang din yung gagawin ng Pilipinas. 'Di ba na parang bawal na tumindig, 'di ba? Bawal nang pumalag yung Pilipinas na pilit inaagaw yung West Philippines. Eh. Parang ganyan ba 'yon? 'Di ba? Na kulang na lang parang ipinakita dito kung kung gaano ka nakakatakot yung China. Given na yon, malaking bansa talaga yan. Pero syempre, ang mali ay mali. Di ba? Hindi din naman biro yung inaangkin ng China eh. Teritoryo ng Pilipinas yan eh. Isipin mo na lang kung ibigay ng Pilipinas yan. Di ba? Kawawa yung mga natin, susunod na henerasyon. Di ba? Thailand-China community with a shared future. Pati Singapore, sabi hindi daw sila mananatiling neutral. At bakit daw nagbo-volunteer ang Pilipinas na maging battleground nitong bakbakan ng malalaking nag-uumpugan na kapangyarihan. So ito nga, ang problema. Di ba? Yan na, battleground na. So, ewan ko kung ibig sabihin nila dito yung yung tie-up natin sa sa Amerika. Yung Amerika lang naman yung natin dito eh. And syempre, yung mga pro-China, hate na hate naman talaga nila yung Amerika. Diba? So, dalawang lang yan. So, okay. Hindi sila pro-China, bahala kayo dyan. Katulong ba ang kapitbahay natin? Kung hindi natin kaya, mananawagan tayo sa China, mananawagan tayo sa Taiwan. Tutulungan ba tayo ng ASEAN? Sila pinakamalapit eh. Mukha talagang nung huli nilang meeting, panay pitik sa Pilipinas na kayo lang ang sobrang pro-American at dinamay pa ninyo kaming lahat at narito yung militar. So, ramdam na ramdam ko na pinipitik tayo nitong mga kapitbahay natin. Kung walang tutulong sa atin, paano kaya ito? Wala tayong matatakbuhan. Madam Chair, sa mga dami po ng mga ASEAN meetings na ina-attend namin sa Department of Foreign Affairs, wala naman hong ganyan ka sweeping statement. But I have to let's go back to Taiwan. I'm not making sweeping statements. Wala na. Kasi syempre, tatanungin ko kayo, sino sa kanilang dalawa, si Aimee or ito si Madam, yung pinaka may mas nalalaman talaga dyan sa mga nangyayari dyan. Di ba? Of course, ito si Madam, sila yung natatrabaho dyan eh. Diba? Tapos ito, bigla kang, sweetie. Bibigyan ng parang kulang na lang, takutin yung mga kababayan natin eh. Diba? Siyempre, yung mga DDS naman, yung point of view nila dyan, grabe talaga yung natin, kaka-America nyo yan. Diba? Dapat dito tayo sa China, men. Kulang na lang ganyan eh, pasimple lang, diba? Direct quotes from Yes. their foreign and executive departments. Yes, Madam Chair, but in the ASEAN discussions, pag nakikita-kita kaming 10, Kasi naman, the ASEAN way. the ASEAN way. Oh, ayun naman, naniwala ka naman doon. May gera na nga sa Taiwan, Kampuchea border. But I have Pero ASEAN way pa rin. ASEAN way pa rin. Because that's... anyway, but Si Madam Aimee Chair, sarap I just have to tell you this. These Uwi are facts. talaga. Kita nyo yung mukha niya. Tapos hindi naman makapagbigay ng solusyon talaga. Sige nga, sabihin nyo nga kung yung dapat gawin ng Pilipinas kung hindi kayo nag-agree dyan sa hindi kayo nag-agree dyan sa balak gawin ng government natin. Diba? Sige nga, yung sa ASEAN way. Okay, parang minamak yung ASEAN way. So, bigay kayo ng solusyon. Diba? Para, bumait yung China. Sabi ko sa inyo yung China naman, makikinig lang naman yan kung ibibigay natin yung gusto nila which is yung West Philippine Sea. Ba't di nyo mabanggit-banggit yan? May ibang way pa ba? Bukod dyan. Diba? Kasi kung hindi ibibigay ng Pilipinas yung West Philippine Sea, meaning titindigan natin yan. Diba? Kasi pipilitin kunin ng China yan eh. Diba? Ay, nako. Alam ng DMW yan na mas marami pang Vietnamese and Indonesians in Taiwan rather Kaya nga, than isa pang aspect yun, magkaisa tayo sa Vietnam at Pilipino, para magkaisa tayo kung paano ilalabas yan. Kasi mas marami nga yung tauhan nila ron eh. Kaso, medyo allergic sila sa atin. Naku, nakakausap ko rin sila eh. Nag-uusap din naman kami in Hindi, many aspects. natakot sila dahil nandito yung mga Amerikano, nananervous sila na lalong na-agitate yung China. Nambubuli na nga,
gagalitin mo pa ng todo-todo, takot din sila eh. Parati lang pinag-uusapan yan eh. I also wanted to add, Madam Chair, na ano naman kami, nagpo-progress kami sa mga discussions namin on the Code of Conduct on the South China Sea. Understood, but by way of IP solution. Understood. Di ba? Nagpo-progress. Which is ayaw nilang mapakinggan yan. Hindi pwedeng magpo-progress dito. Hindi, mali talaga kayo na inaano nyo yung Amerika. Dapat tanggalin nyo yung Amerika. Nakakatawa dito para kita nyo kung gaano kaswapang yung China na nandito yung Amerika. Diba? Like, kuhang-kuha pa rin talaga sila sa West Philippine Sea. Paano na lang kung wala dito yung Amerika? Do you think sasabihin ng China na, sige, sa inyo na yung West Philippine Sea, wala na yung Amerika eh? Like, what the heck? Para solusyonan natin to, pwede ba kausapin din natin itong may mga tauhan sa Taiwan at magkaisa tayo kung may plano tayo na buko-bukong plano, magpatulong tayo sa lahat, di ba? So we should be very specific. At this juncture, I would like to call an executive session to allow Secretary Lazaro to explain in greater detail with the DMW, the MECO, and the rest, particularly but not solely with regard to the visit now hanging over our heads. So I urge everyone to please leave the room and we shall limit to only Madam those Chair, here. Yes, before we totally forget, may I manifest that we subpoena the Department of Defense to attend the next hearing so that they can answer questions that hindi po kayang sagutin ng Department of Foreign Affairs, Madam Chair. Meron na po kayo na nabanggit po ng ating Madam Chair na meron na raw po ba kayong naisip na paraan kung para sila ay kung halimbawa po nagkaroon ng kaguluhan, sila po ay maibalik kaagad dito sa Pilipinas? Meron na po tayong ganung plano? Your ang dami-dami po nun, 180,000 paano nga iuwi lahat Actually, yan? Madam Chair, Senator Padilla, you'll be surprised but we have been talking since early this year for a contingency plan. Meron po, of course, kasama po namin ang mga security agencies. Hindi namin ho magagawa yan. Pero meron, marami, wala naman tayong ganyang kadaming barko. pero meron talagang marami din ho silang Tsaka sobrang negative, di ba? Like, ewan ko par. Like, kahit sino naman eh. Di ba? Kahit sino naman. Hindi naman yan, ang gusto kasi nilang mangyari, dapat daw, diba, if ever sumiklab na yung gera, is automatic kung iuwi natin yun 180,000. Correct me if I'm wrong. 180,000 ba yun? Like, sinong makakagawa nun? Mahirap naman talaga yun. Yung gera kasi, parang ano yan eh, parang hugal din kasi siya. 'Di ba? Na, yun nga, yung mga kababayan nating OFW doon, hindi naman natin pwedeng pauwiin lahat yun dito eh, kasi nakadepende naman na yun sa mga trabaho nila. Like, I mean, meron silang mga pamilyang binubuhay. Hindi rin ganun kadali na, pauwiin na lang sila in advance. Of course, saka lang uwi yung mga yan kapag meron na talagang war. 'Di ba? Tapos syempre kapag doon na sila uuwi sa war na talaga, hindi talaga yan ganyan kadali kasi maraming pwedeng yung port or yung airport magsara. 'Di ba? Pwedeng hindi muna pababiyahiin. Tapos syempre yun nga yung Taiwan, China, ibang bansa yan. 'Di ba? So hindi siya ganyan kadali na parang ito sila kung makapanggisa naman, akala mo naman talaga 'di ba? May inaambag din na mga solusyon. Yung panggigisa nila diyan sana tumulong sila. 'Di ba? Since yun nga sobrang naman sila na good relationship daw tayo sa China. Why not sila mismo, 'di ba? Sila mismo yung pumunta doon sa China. Ewan ko lang kung sinubukan na nilang pumunta doon. 'Di ba? Tapos hindi natin alam. Baka may deal. Ito gawin nyo, ipagtanggol nyo kami. Senator Robin, pinagtatanggol na yung China eh. Ay, nako. Ewan ko talaga. Pero mahirap yan na decision para. Like, yan yung mga, yan yung mga instances na parang saka lang mapag-decisionan talaga kapag nangyari na, parang ganyan. 'Di ba? Kasi, paano ba gagawin yan? Like, kunyari, gagawa ng sariling shelter yung Pilipinas doon. 'Di ba? Like, gastos ng Pilipinas na dito kayo pumasok. 'Di ba? Tapos, kukunin lang namin kayo. 'Di ba? By batch. Pwedeng ganyan. Pero syempre, malaki ang budget yung kakailanganin yan. 'Di ba? Tapos yun nga, 'di ba? Malinaw naman sinabi dito ni Madam na yung mga amo din nila. May mga din naman sila. May mga tawag dyan. Meron silang mga responsibilidad sa mga workers na yan. 'Di ba? So, hindi nila pwedeng i-abandon yan. So, parang talaga yan, malaking, talaga,
sugal talaga siya, no? So, kung may mga OFW tayo dyan sa Taiwan, di ba? So, I think pwede din silang magbigay ng suggestion, ano, kung ano yung, like, pwede din siguro silang tanungin kung ano yung gusto nilang way, di ba? Kasi kung hindi yan pauuwiin na ngayon mismo, di ba? Is parang talaga, doon talaga sila sa parang rough way na pagpapauwi. Kasi yun nga, hindi naman natin pwedeng pauwiin lahat yan dito eh. Kasi 'di ba nakadepende na yan sa mga sahod nila. 'Di ba? So yeah, na para bang sobrang concerned din ng 'di ba? Alam na paraan at nagtulungan lang ho kami. Nakakatuwa nga, may minsan na may nag-alok, nagmamagandang loob yung mga Amerikano na sila daw mag-uwi. Sabi ko, naku, wag naman, baka banatan yan. Mas lalo madidisgrasya yung mga yan. I'm also Nag-aalok yung Amerika na wag naman, baka mas lalong banatan. Eto na. 'Di ba? Ayaw talaga nila na tulungan tayo ng Amerika. So sige, ito na lang. Isipin na lang ninyo, 'di ba? Syempre, una, kinakatakot nila na what if tayo Pilipinas, 'di ba? Since hindi nga natin close yung Taiwan, yung China, 'di ba? Is pitikin nila tayo. So nandiyan na 'yan, 'di ba? Pipitikin nila tayo. 'Di ba? So syempre, ano ba yung mas better? Yung tayo na lang yung kukuha doon or may mag-escort sa atin na Amerika na kukuha doon? Do you think may maglakas loob na pitikin yung Amerika? 'Di ba? Do you think kayang gawin ng Taiwan yan? Or ng China? Siguro kayang gawin ng China kapag nasagasaan yung pride nila. 'Di ba? Pero big decision na gagawin nila yan. 'Di ba? Kasi syempre, una, ang gagawin lang ng Amerika, parang i-retrieve lang nila yung mga kababayan natin. 'Di ba? So, bali hindi sila gagamit ng dahas. Ngayon, kung uunahan ng China yan, gagalawin nila yung Amerika na hindi naman gumagamit ng dahas, parang nag-i-escort lang. Edi, mas malaki yung magiging problema nila. Isipin nyo yung sa China at Taiwan, sobrang tagal na yan 'Di ba? Up until now, hindi pa rin talaga nasimulan kasi hesitant yung China. Hindi naman gusto talaga ng ng China ng war talaga eh. Puro lang naman yan sila, pananakot. 'Di ba? Pambubuli. Hindi yan minsan nag-iisip din naman kasi yung China eh. 'Di ba? So do you think titirahin na lang nila basta-basta yung Amerika? 'Di ba? Parang, lumalabas tuloy sila na mensahero, 'di ba? Mensahero ng China na wag papakialaman ng Amerika itong mangyayari. Like kanina nga sinabi niya na dapat meron tayong maraming bansa na tatawagin para tumulong sa atin. So yun nga, hindi pwede yung Singapore, hindi pwede yung Vietnam, hindi pwede yung 'di ba? Tapos ito Amerika na open naman, pwede naman kasi meron nga tayong treaty. Ayaw. 'Di ba? Nako. Yung mga talaga, mga decision talaga nila, yung China lang yung matutuwa. 'Di ba? Biruin nyo, pasimpleng sinabi ni Senator Raimi, wag na yung Amerika, baka banatan yan dun eh. Kahit na mag-offer sila, wag na yan. Siyempre, kung masusunod itong sinasabi nila Senator Raimi, edi siyempre, yung China, laki ng ngiti nila, abot hanggang tenga kasi, sa wakas, hindi na yung Amerika dito. Takot pa naman kami dyan. Diba? concerned because there are so many, at talagang saan pupunta yan? Halimbawa, hindi na kaya ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, hindi namin kaya 180,000, kaliliit na probinsya. Your Honor, kung pwede po masasagot po namin yan, pero pwede po bang sa executive session? Alright, so ang point is, despite our doubts, you are confident that you have a plan in place? Yes. Madam Chair, Yes. can we ask the Department of Migrant Workers here their position on this? Napikon si Senator Raimi kasi gusto talaga nila hindi dapat kaso si Madam confident eh. Like alam niyo yung siguro di natin alam kung confident talaga or sinabi na lang ni Madam na yes para hindi na kukuda si Manang Amy. Like napipikon siya eh.
Pag confident ka ba na makakaya mong anuhin yung mga tao na yan? Pag sabing yes, ay may ganyan. Na-high blood na sila para. Ulit natin Tignan yung piko ni Amy. Our doubts. You are confident that you have a plan in place? Yes. Madam Chair, Yes. can we ask the Department of Migrant Workers here their position on this? Is there like a plan, a grand plan to evacuate? Yung sinasabi ni Madam Chair na 180,000? Parang ganun Saan natin... Ilan ba talaga? Ilan ba Yeah, yung figures nyo, ilan ho talaga ang Pilipino ho doon sa Taiwan? Okay. Good morning po, Madam Chair and Yes, you members of the recognize, Honorable is that Committee. Director Padaen? Or Yusek Olalia? Sino sasagot po? Either po, kahit po. Sige po, si Yusek na lang. I would defer to my boss. Sige po. Tama po kayo, Madam Senator and Senator Tulfo, no? Marami po tayong mga kababayang nagtatrabaho sa Taiwan. 169,000 plus po ang ating documented OFWs, no? Karamihan po doon, 84% are factory workers. And this is by virtue of an agreement that was executed between the Department of Labor before, sometime in 1999, and the Ministry of Labor in Taiwan po, no? At may mga caretakers din po tayo doon, at patuloy po tayong nagpapadala base po doon sa agreement po natin. Meron po tayo, hindi lang siguro nyo mai-discuss dito, pero are you sure na yung plano ho ninyo will be sufficient na just in case, wag naman wag naman ho mangyari, nagkagulo ho yan at nagka-gera dyan, may uwi ho ba natin sa isang iglap or it will take days? Kung days lang ho kung titignan mo sa liit ho ng Taiwan, Diyos ko po, baka sa loob lang ng 5 oras, 8 oras nadurog na ho yung bansa na yan. So yun ang posisyon natin. Ang tanong po namin, how can we bring them back home? 169,000 po yan. Lahat na siguro ng barko natin, pati mga kumpit, mga lancha, balsa, dalhin na natin, pero hindi pa rin natin siguro. Pero ako lang siguro sa sarili ko lang na hindi sa parang nag-ano, pero imposible talaga yan par. 'Di ba? Like imposible talaga na ma-secure natin yung ganyan karami Kahit siguro sinong presidente hahawak diyan. Kasi yun nga, yung gera naman is gulatan naman yan. Hindi naman yan yung tipong yung China, hello Taiwan, 2 hours from now, lulusubin na namin kayo. 'Di ba? Kumbaga unprepared talaga 'yan. Kumbaga parang lindo lang din, 'di ba, na hindi inaasahan. Parang ganyan yung gera. Pero na lang kung mapipredict ng Taiwan na susugod na nga yung yung China. 'Di ba? So sobrang imposible talaga. Ewan ko kung kahit kayo nag-a-agree din kayo na yung gusto nilang maging solusyon is yung sa 169,000 na mga OFW dyan is ma-save talaga 100% secured. Diba? Men, para sa akin lang, nakikita ko lang na way talaga dyan. Ngayon pa lang, pauuwiin na yung 169,000 OFW na yan nang wala pang war dyan sa China. Diba? Kung gusto talaga nilang ma-secured. Kasi hindi talaga makukuha ng isang iglap yan kahit siguro isang linggo. 'Di ba? Hindi mo matatapos kukunin yung isang linggo lang. 'Di ba? Pero kung yun nga yung usapan, saka lang natin sila i-evacuate kapag tawag diyan. War na nga. 'Di ba? Kasi syempre desisyon ng mga kababayan nating OFW yan na mag-i-stay sila doon. 'Di ba? So, yeah. Malaking talaga yan. Malaking sugal yan para sa mga OFW na mag-i-stick sila doon and then kahit ako hindi ko pa nakikita yung way kung paano nila ma-retrieve yan. Kahit nga sabihin nila na dapat merong isang lugar doon na parang shelter or bunker, 'di ba, na doon lahat papupuntahin yung mga OFW natin, 'di ba, is hindi siya ganoon kadali pa rin. Kasi knowing na kapag ka-war nga, sabi nila dito, wala na yung communication kasi yun yung unang pupuruhan, 'di ba? And then ang pangalawa pa, hindi na safe na maglalakad-lakad ka diyan sa 'di ba, sa labas papunta doon sa mga bunker. So para magiging system yan, mag-i-stay talaga yung mga OFW sa bahay ng mga amo nila or sa mga pinagtatrabahuan nila, sa inuupahan nila, sa pinag-i-stayhan nila. Doon talaga sila. And then doon na sila parang, iisa-isahin na kunin. Siguro na lang, kunin na lang yung mga addresses nila.
I think meron naman sigurong address yung government natin sa kanilang lahat. 'Di ba? Tapos pa isa-isang retrieve. Ewan ko ba kung ba't ang gusto nilang mangyari kapag sumiklab yung war is automatic, 'di ba? Pull out lahat ng OFW, which is malabo naman talaga mangyari yan kahit sinong tanungin nyo. 'Di ba? Knowing na yung Pilipinas, ano lang ba yung resources natin? Puro pa nga tayo utang eh. I mean, meron pa nga tayo mga utang eh. 'Di ba? Nagkaka-short pa nga tayo sa budget sometimes. Tapos ganyan na isa sa ewan ko lang kung ano yung gusto nila mangyari kasi sobrang labo talaga ng gusto nila mangyari pa. Na dapat maunahang i-rescue yung mga OFW bago magkaroon ng war kasi according sa mga sinasabi nila. Yung Taiwan sobrang liit lang, baka 1 oras lang, 2 oras lang, pulbo na yan. Huwag naman sana. Diba? So, yeah. Sobrang talaga na, ewan ko kung ano yung hinahanap nila. Kahit ako hindi ko rin naman makita eh. Sobrang labo talaga. Pinaka-effective way lang talaga is ngayon pa lang, uwi na. Pa-uwiin lahat. Which is malabo din siya mangyari kasi, yun nga, mga OFW, di uuwi yung iba dyan. Diba? Like nganga na lang sila pag umuwi na sila dito. Inaasahan sila ng family nila. Diba? Sobrang hirap niyan, no? Parang i-retrieve nila. Gusto nila i-retrieve agad. Yeah. Ewan ko. Anong hinahanap nila? Kakayanin niyang 180,000 na yan, Madam Chair. Yeah, tulad po ng sinabi ng ating magiting po na sekretary, meron po tayong contingency plan and we can discuss the details in executive session po. We can activate this at any point in time whenever there is an urgency to repatriate yung ating po mga Pilipinong nagtatrabaho po doon. So meron po kaming crisis management team at ito po ay in place na. There's a structure that we'll just have to follow. Yung alert level crisis po natin, nandyan po tayo at handa po tayo. Ayokong pumasok sa detalya. Ang gusto ko lang malaman, sapat ba? Sinasabi nyo, may plano. Sapat ba yung barko? May bilang kayo ng barko, na-name na ninyo yung mga private, commercial vessels, pati yung Navy, ilan lang ng barko, Coast Guard, ang liliit. May bilang na kayo ng mga barko? Tawanan O pa. eroplano? May pondong nakalaan para rito? Malaki-laking lipatan to. Isang katutak na bakwit to. Hindi biro-biro. Ilan lang ang naglipat nung Marawi Siege nung umpisa, hirap na sa tabi pa lamang. Ang hirap ng bakwit, promise. Madam Chair. Secretary Lazaro po. Why not, na lang, tanungin nyo na lang si gigigil na. Maya na lang. Si Amy na lang mag-decide. Mahirap yung ganyan puro ka, hanap ka ng solusyon tapos hindi ka naman makapagbigay din ng solusyon. Well, sobrang sarap lang din naman talaga kapag nagtatanong ka lang. Diba? Ano ba? Diba? Pero syempre, I think, din naman nila yan, nagisahin din yung talaga natin. Government. Pero dito, parang, ewan ko. Kukunti lang naman ang mga Navy natin. Pero, ewan ko lang kung ito sila, meron silang, mga plano, na parang, ewan ko, parang nagpipigil sila ng mga detalye. Kasi, kung tutuusin, bakit ba nila pag-uusapan yung mga detalye dyan? Paano i-evacuate yung mga kababayan natin? What if yun nga, napikon yung China sa atin, tapos ayaw nila na pauwiin yung mga kababayan natin? Ngayon, dahil sa parang pinipilit no dyan kung ano yung gagawin talaga, diba, is mabuko ng China yan. Diba, maudlot patuloy yung mga plano natin. Ewan ko lang kung nagpipigil lang din ito sila ng mga info Pero I think, sabi po ni DMW, meron pong pondo. Pangalawa ho is that hindi naman... Teka. Umiiling si Yusek Olalia. Wala rin silang pondo. Ma'am, there is an allocation. Ang alam ko, walang pondo. Saan yung pondo? Ang liit ng pondo ng department po ninyo. Ang UWA po ay meron pong tinatawag na emergency repatriation. Magkano? Hindi ko lang po alam yung exact Ang alam ko, figures. 20 And then sa DMW po, meron din po kaming action fund. Hindi, kasi may 20 million lamang ang DFA. Magkano yung sa inyo? Sa action fund po, 1.2 po yung for 2025 and then may continuing budget po kami na mahigit 1.2 billion po. billion for repatriation specific. Kasama po ang repatriation expense sa action fund ng DMW. Pero lahat-lahat na yon, sakop na yung mga rescue, pagsasagip, yung mga legal and medical problems, di ba kasama lahat Opo. yun? Kaya nga, bali todo yun, halos lahat ng MOE ninyo yun
So, I think hindi sapat. Hindi, kasi papasok kami sa budget time. Dapat maglaan ng pondo para dito, hindi ba klaro? Secretary Lazaro, mahina kayo, dapat humingi kayo kagad. Andito mga senador. Eh di tulungan nyo. Di ba? Kaysa sa imamakmak nyo na, wala kayong pondo. Eh di tulungan nyo. Di ba? Kayo mismo yung mag-voice out. Nak ng tokwa talaga. Po yun, Madam Chair. Kaya lang po siguro kaya nga contingency. Meron kaming contingency fund. Meron silang pera. Meron din po kaming for assistance to nationals, which is quite, of course, tama yung sinabi nyo, sa pangkalahatan yun. Tapos kapag binigyan naman yan ng malaking pondo, bigla na namang babanatan ng mga yan. Sasabihin na, ay, ba't ang laking pondo niyan? Wala pa namang gera ah. Ano yan, kukurakutin yan. Gaganyanin naman. Diba? Bubutasan pa rin. However, yung contingency plan naman po is that's in partnership with our security agencies. Naku, ilan lang ang barko ng Navy natin, pati Coast Guard, maawa ka. And, Tama si Senator May shipbuilding na kakabukas lang ni PBBM ngayon eh. Ewan ko, nabalitaan nila yun. Diba? Kapag gayon, gagawa talaga sila ng napakaraming barko. And I think mas maganda din siguro na yung mga private businessmen natin dito, diba? Usigin ba? Or, makipag-communicate yung government natin. Like, for example, yung Kokalyong, TransAsia, or yung sa light shipping. Ewan ka lang kung pwede yan. Diba? Makikipagtulungan yung, mga company na yan. Diba? Sa bansa natin. Or, magkaroon sila ng deal. O, eto, hindi ko muna kayo, sisingilin sa tax ng ganito. Tapos, ito, kailangan namin ng tulong nyo. I think pwede naman sigurong ganyan. Ewan ko lang kung papayag. Kung hindi sila papayag ng ganyang mga deal, gumawa kayo ng napakaraming deal. 'Di ba? Para lang mapapayag sila. Tutusin, problema barko. Marami namang barko sa Pilipinas. Yun nga lang, may pamasahe. Or pakyawan ba? Or kaya bang tumagos ng mga barkong yan, yung mga Kokalyong, TransAsia, papunta dun sa Taiwan? I think kaya naman eh. Ay, hindi pala, maliliit pala na barko yan, Or I don't know. Maybe. Comment down below. Tulfo isang idlip lang baka ubus na Pero ang Taiwan. meron din po Paano yan? namang kasing, kaya nga po gusto namin i-discuss ito sa sa executive session. Kasi, Hindi, itatanong ko lang, Apo. diretso lang to. Is it an option? Palibasa, kinikilala pa rin natin ang One China policy. Hindi ba pwedeng pumunta sa Taiwan diretso at sabihin i-repatriate ang mga Pilipino? Magpatulong. Kasama ba yun? Nagtatrabaho sila dun nakikinabang sila sa hirap ng mga Pilipino doon. Dahil during the Iran-Iraq war, I was fully aware that my mother actually called Prime Minister Tariq Aziz and urged that the Filipinos be helped to come home. And they actually chartered an airplane or 2 airplanes to bring back the Filipinos. So, parang kabaliwan. Pero nangyayari talaga yan. Kung kaibigan natin ang Taiwan at nais nilang tumulong, abay tumulong sila. Or, kinakailangan Why not magkaroon na lang sila ng kasunduan? 'Di ba? Na ikaw Taiwan, ano ba talaga yung commitment mo sa mga Pinoy na manggagawa diyan sa inyo? 'Di ba? Gagawa tayo ng kasunduan dito na when time na darating yung war, isi-safety nyo talaga yung mga kababayan namin. Kasi kung hindi nyo kayang ipangako yan, ipo-pull out namin yan or hindi na kami magpapatala dyan. 'Di ba? Pipilayan yung ekonomiya nyo kapag nangyari yan. Pwede naman siguro ganyan. O ewan ko, di naman ako expert Parang lang yan. Ordinary suggestion. dumaan sa Beijing. Kung One China at ang Beijing ang kinikilala natin, patulong kaya tayo sa Beijing, iuwi muna nila. Hoy! Madam Chair, I Bakit defer. Ayan na, patulong tayo sa China, sa Beijing. Ang galing. Pwede naman kayo yung makipag-usap doon. 'Di ba? Kayo yung makipag-deal doon. Basta wag nyo kaming what if yung hihinging kasunduan ng ng China dyan gusto nyo ba i-save yung 160,000 Pilipino sa amin na US Philippine Sea? Sasauli namin yung yung 160 Pilipino nyo ng safe. Baka may ganyang dila tapos biglang tanggapin nyo or baka makikipagbardagulan kayo pagdating ng araw like tanggapin na natin yan. Ano bang mas importante? 169
tausan Pilipino or yung West Philippine Sea. Ayun, parang na-at stake tuloy yung West Philippine Sea. Eh, kayo ba parang isipin nyo mabuti, do you think willing na tutulong yung Beijing? Di ba, sa atin? Nang walang kapalit. Ako kung magagawa nila yan, edi saludo. Sasaludo ako sa kanila sa part na yan. Di ba? Nang walang hihinging kapalit, walang teritoryong kapalit. Pwede. Siguro kung magagawa niyo yan, tapos effort nyo, di ba? Pagtulungan nyo, total, si BP Sara, kaibigan China, si Amy, si Robin, di ba? Marami naman kayong di ba? Friendly ng China eh. So, I think, I defer to Meko, Chair. Baka may... bumagsak sa Beijing na Beijing pinag-uusapan. eh. Kung Beijing ho, Ba't hindi magpatulong? Kung kinikilala natin, may diplomatic We can- ties, may one China policy, lahat binibigay natin. Tumulong naman silang ilabas yung mga Pilipino. to that Pwede ba question, we can do that. Bakit naman? Pwede yun, ba't Opo, hindi, di ba? Pwede ho. Because may mekanismo nga kami. Pwede And yan. This can be an issue for yun? Wala nang discussion. ibang nakakaalam kung kailan magkakagulo, kundi yung mga Amerikano at yung mga Chinese, di ba? Correct. So dapat sila yung tumulong. Thank you for that because that can be... Oo. Di ba? Biyanggit mo lang din yung Amerikano. one of Medyo our- kabaliwan, pero nangyari na kasi. Yeah, May experience true, kaming ganyan. At si Miss Maralit po, meron kayong maidadagdag tungkol sa Taiwan? Tutulong kaya sila na iuwi yung mga Pilipino? Kasi nagdududa ako na kukulangin tayo, mahihirapan tayo. Ma'am, as per our, may contingency plan po ang MECO. Currently, Ayun in-update na nga, wala namang barko, wala namang pera. wala nga lang nga po talagang budget na na-approve for that. Although, may mechanism po na in place under the contingency plan to enable us to directly coordinate with the officials there para in case na magkaroon tayo ng need to evacuate. Okay, ang problema ng Taiwan, hindi umiikot lamang sa mga OFW ng mga Pilipino doon. At pinoproblema ko pa rin itong One China policy and the statement, in fact, from the executive, that the Philippines will inevitably get involved. Now, in what way will the Philippines get involved? Let's clarify, Kasi will the Philippines be a party to that conflict? And it's undeniable that we are very, very close. I say that as an Ilocano, where Kaohsiung is 400 kilometers away from us, whereas Manila is 500 plus kilometers. We receive notice from them even before we get any help from Metro Manila. We share the same typhoons. We share the same section of two oceans. So, ang sasabihin ko, it's undeniable because of this geographical, physical location that we will somehow be dragged into the conflict. But the question arises that we have an MDT, Mutual Defense Treaty, with the United States. So it covers all armed attacks, as I understand it, on armed forces, public vessels, aircraft, territories, islands, and so on. And are we therefore saying, because of the MDT, if there is an armed conflict between China and the US over Taiwan, a vessel or an aircraft of the US is attacked while in the Pacific? Hindi yun nagpapatrol, yung nangyari nung August, kundi talagang it is attacked in the Pacific. Will this inevitably trigger the MDT, Article 5? Kasi napakaliwanag niyan. I'd like to inquire from any legal, the secretary from DFA. Is there a categorical answer? Madam Chair, Yes po. your question is maybe rhetorical. It may be a possibility, but it Rhetorical. is not automatic. My knowledge of FDT. Yes, There is a please. process that Yes. will be employed. What's the process that Tsaka gaano ba kataas yung intellect ni Senator Amy pagdating sa mga usapang ganyan? 'Di ba? Na parang sobrang niya eh. 'Di ba? Sobrang fierce niya kaysa sa dito kila Madam. Tanong lang naman. you are referring to? One is a discussion between the two governments, the Philippines, of course, and the United States, and that will be on operational and ministerial levels. And of course, there is also the Congress, the congressional approval. So it is not as if we can just invoke. But I stand. This is the little knowledge that I have. Perhaps our experts. It must be the armed forces or the DND. Yes, that's will be right. the better Unfortunately, position. they didn't turn up, as the secretary is well aware. But it's quite alarming. We have several articles in the MDT that continue to bother all of us. As you know, there is no exception indicated here. The MDT will apply if either party, the Philippines or the
the US gets involved, for example, in the internal matter of another country like China, and in the meantime gets its ship, aircraft, or armed forces attacked. With the way the MDT is stated, there's no exception at all. As long as one of the parties, Philippines or US, is attacked in the Pacific, the MDT is automatically triggered. Ang liwanag eh. Kasi narito talaga, as long as the territorial integrity, Di ba? So malinaw yan. Di ba na syempre kapag tayo Pilipinas, though yun nga, di pa rin natin pwedeng tanggalin yung tsansa na baka idamay tayo ng China. Pero kung matalino, di ba, or nag-iisip yung China, di ba, and hindi pa sila handa na harapin yung Amerika, hindi nila kakantihin yung Pilipinas. Di ba? Magpo-focus lang sila doon sa Taiwan. Di ba? Parang idadagdag nila yan as a resume nila. Papakitang gilas muna sila sa Amerika dyan. Di ba? Kailangan nilang magpakitang muscle eh. So kung bigla-bigla silang magde-decide na bigla-bigla silang magde-decide na idadamay nila yung Pilipinas, tapos syempre meron tayong MDT, kapag na-triggered nila yan, kakaharapin nila yung US. Sobrang fresh pa naman yung nangyari doon sa presidente ng Venezuela, di ba? Well, kung susubukan talaga ng China yan, what if lang naman to, di ba? What if susubukan talaga ng China, palihim niyang na-activate yung MDT ng Amerika. What if ang gawin ng Amerika is i-pull out nila si si Xi Jinping sa China. Kagaya ni Maduro. Ewan ko lang kung mangyari yan. Nako. So, yeah, Tapos na yung natin. Tapos na yung memory ko So, I think hanggang dito na lang muna. Not na yung phone natin, So, hanggang dito na lang. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. So, gawa na lang siguro natin to ng part 2. Meron pang 4 minutes lang naman Yeah. So, yeah. Again, Boss Balita TV, supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. WorkTC din sa Senate of the Philippines. So, kita nyo naman yun, par. It's about Taiwan, China. Magkakaroon ng war. Wag naman sana. And then, yun nga, may madadamay na 169,000 OFW. Filipino OFWs. Filipino OFW na. Overseas Filipino. OFW. Filipino OFW tuloy. OFW. Diba? So, madadamay. So, dito, lumabas na parang knight and shining armor si Senator Robin Padilla at saka si Senator Jaime. So, yun nga, yung challenge natin bago natin simulan yung video. Sinasabi ko sa inyo na since sinabi naman nila na hindi sila pro-China, sana wala silang masagi na parang, medyo sa China, di ba? Na para magbe-benefit yung China or whatsoever. So, kaya na lang bahalang umusga kung meron man silang naipakita doon na, pro-China move or wala. So, kaya na lang bahalang umusga. Comment down below. Sa akin, opinion ko lang naman yan. Based lang naman sa nakita ko is yung sa yung parang na-shock ba? Or parang si Amy nung sinabi na handa yung Amerika, Tapos sabi, wag yung Amerika, baka anuhin ng yan di ba? Ng China. Concern sila na magkaroon ng gulo or matutuwa yung China kapag hindi matuloy yung pag-rescue ng Amerika. Di ba? Tapos yun nga, yung talaga, parket ako naman siguro iniisip ko pa, paano ba? Sobrang niya sobrang imposible talaga na ma-save natin yung 169,000 OFW kapag nagkaroon na ng war. Kasi yun nga, for me, kung ayaw talaga nila na maisugal yung buhay ng 169,000 na yan, is pauwiin nila ngayon pa lang. Pero syempre, malabo yan or mahirap yan. Mahirap na decision yan. Siguro may uuwi talaga dyan, par. Di ba? Yung mga kababayan natin na siguro nakapag-ipon na or mga kababayan natin na, natatakot sa posibleng mangyari. Siguro may uuwi dyan, pero I think majority talaga magpapaiwan dyan. Di ba? Kasi sa isip nila, baka hindi na naman matuloy. Sobrang tagal na ng bangayang to .
Kaya gagawin ko sa Pilipinas, tutunga nga, sobrang liit lang ng sahod. 'Di ba? Sobrang ang mamahal pa ng ang mamahal pa ng mga bilihin. 'Di ba? So, hindi siya ganyan kadali, So, ewan ko kung ano yung pinagtatalunan nila dito, ano yung mga point nila, diba? Ano yung gusto nilang mangyari. Parang meron silang gustong mangyari, parang, ewan ko, malabo pa or whatsoever. So, dito naman sa, natin, mga naatasan dito, sila madami yung nakaitim, diba? Is I think meron silang, meron na silang plano na parang ayaw nila ipaalam sa, diba? Sa media, kasi syempre, hindi pwedeng, baka confidential talaga yung mga plans na yan, baka masulot, 'di ba? Kasi yun nga, parang what if hindi maganda yung pakikitungo ng Taiwan or ng China, tapos i-expose natin yung plan natin kung paano natin kukunin yung 160,000 na OFW na yan. I think meron silang plano, kaya yung hiling talaga ni Madam na parang i-executive na lang natin to, 'di ba? Like tayo lang, hindi pwedeng i-air to. Ewan ko kung ano yung gusto nilang mangyari. Ipakita na na hindi kaya na. Yun, parang, di ba? Nakakainis, bumagsak lang din sa magpatulong tayo sa Beijing. Like, what the heck? Di ba? Ay, sige, given na. Magpapatulong tayo sa Beijing. Hindi ko naman titingnan yan as parang nakakahiyang magpatulong sa Beijing. Kasi kung kinakailangan talaga natin na masave yung mga kababayan natin, di ba, gagawin natin yan. 'Di ba? Patulong tayo sa Beijing. Pero sana naman, 'di ba, wag magkaroon ng agreement na naman. 'Di ba? Baka kasi may kapalit 'Di ba? Mahirap 'yan. Makikinabang patuloy yung China, anak ng toko. Like, 'yun? 'Di ba? Isipin nyo, what if magkaroon ng deal na sige, tutulungan namin kayo. Iuwi namin yung 169,000 na OFW nyo. Pero sa amin na yung West Philippine Sea. Like, double victory yung yung China pag nagkataon, kasi nakikipag-war sila sa Taiwan, tapos masakop nila, tapos yung West Philippine Sea makuha pa nila, 'di ba? Hitting two birds in one stone, ganon. Sasuggest mahirap yan So yun nga, tutulong naman pala yung Amerika I think kung tutulong lang yung layunin ng Amerika, why not, 'di ba? Why not? Nasa China na lang yan kung medyo makati yung mga nila, daliri nila. 'Di ba? Kalabitin nila yung gatilyo. Nasa sa kanila na yan. 'Di ba? So, yun lang naman. About pala doon sa budget na parang inaano nila Senator Amy budget. Wala nga kayong budget Dapat nyo, 'di ba? Kayo mismo yung makipaglaban. Dapat yan yung inaano ninyo. Di yung iniiyak nyo na, ba't nyo kakaltasan yung Office of the Vice President? Dapat yan yung inaano nyo talaga na, dapat lagyan talaga natin ng budget yung natin para sa OFW natin doon sa Taiwan. Dapat ganyan, di ba? Paglaban nyo talaga. Ay, nako, nakakainis. So, si Senator Robin parang natabunan sa part na to, pero yeah, bahala sila dyan. So, dalawang sugo talaga ng 'di ba, ng mga Duterte yung nakilahok dito. So, yeah, kayo na lang balang umusga. So, anyways, hanggang dito na lang muna sa Boss Balita TV. Supportan nyo. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportan yung YouTube channel natin, Filipinoises. Again, Boss Balita TV. Senado of the Philippines, Filipinoises. Like, comment, share, subscribe, Filipinoises. Yeah.